Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin, talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairalin ang katarungan, itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Hali kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May mataas na pagpahalaga si Jesus sa Old Testament. Nakita niya ang kanyang sarili na tagapagtupad nito. Hindi siya dumating upang baliwalain ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Dumating siya upang bigyang katuparan ng mga ito. Kaya nga sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na gawin nila ang mga itinuturo ni Moises at ng mga propeta. Wag lang nila tularan ang ginagawa ng tagapagturo nila noong panahon niya kasi hindi nila ginagawa ang itinuturo nila. Yan yung bintang ni Jesus sa mga religious leaders nila noon. Ang ating pagbasa ngayon ay mula kay Propeta Isaias na nagpapakita ng katuruan ng mga propeta na maganda at angkop pati sa ating panahon. Siya ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Kahit na anong sama o anong laki ng ating kasalanan, iyan ay mabubura. Kahit na anong dumi ng ating puso, iyan ay mapapaputi. Hindi magkakaroon ng permanenteng dagta ang ating kasalanan sa mata ng Diyos. Mahuhugasan ang lahat. Madidelete ang lahat. Noong panahon ng mga propeta, ang paghugas nila sa kasalanan ay ang dugo ng mga hayop na kanilang inihahain. Ngayon, ang nagdadalisay ay ang dugo ni Jesus, ang tunay na kordero ng Diyos. We are cleansed by the blood of Christ. Pero nakiusap ang propeta na magpakabuti tayo at magbalik loob sa Kanya. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay ang pagbalik loob sa kapwa. Kaya wag nang magsamantala sa iba. Pairali na ang katarungan. Ang ibig sabihin nito na huwag gumawa ng masama o pang-aapi at tulungan na ang mga mahihina at napagsamantalahan tulad ng mga balo at mga ulila. Binibigyan tayo ng aliw ni Propeta Isaias at tinahamon din niya tayo. May pag-asa. Anumang kasalanan
ay maaring matanggal. Ang hamon ay pairali ng katarungan. Huwag mang-api at sa halip ay iahon ang mga naaapi at nangangailangan. Ang Kwaresma ay panahon ng pagbabalik loob. Hindi mapaghihiwalay ang pagbabalik loob sa Diyos sa pagbabalik loob sa kapwa. Kung talaga nagsisisi tayo, lumapit tayo sa ating kapwa. Sa ating paglapit sa kapwa, nalalapit tayo sa Diyos. Ang ating paglapit sa kapwa ay masasummarize natin sa dalawang magkatambal na sentence. Do no harm, do good. Sabi pa ni Propeta Isaías, cease doing evil, learn to do good. Huwag natin itulak ang kapwa, bagkos itayo natin ang nadapa at nakahandusay sa daan. Iwasan natin ang kapabayaan. Kung kay Papa Francisco pa, iwasan natin ang indifference. Sa ating mga Pilipino, yan ay ang kultura ng pagwawalang pakialam. Kung tao ang pinag-uusapan, hindi natin masasabi na wala tayong pakialam. Kasi ang tao, ang bawat tao ay ating kapwa. Kaya ang hamon ay makipagkapwa-tao tayo. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti, pairali ng katarungan. Itigil ang pang-aapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. Panginoon, tulungan mo kaming maggawa ang mga ito upang maging handa kami kailan ka man darating. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.